Sa loob ng 5 taon bilang asawa, ano ba ang napala ko, kundi ang bansag na punong walang bunga. Ngayong gabi, nakaluhod ang asawa ko at hinahalikan ang tiyan ng ibang babae sa mismong silid tulugan namin. Buntis siya ng isang lalaki, samantalang ako raw ay isang walang silbi. Tumawa ang biyenan ko at inihagis sa mukha ko ang mga papeles ng diborsyo na parang limos. Akala ba niya iiyak ako at magmamakaawa? Hindi. Pinunasan ko ang aking mga luha, nilagdaan ng papeles, at ngumiti sa huling pagkakataon. Dahil ang pinalayas niya ngayong gabi ay hindi lang isang manugang, kundi ang nag-iisang pagkakataon ng kanilang angkan na magkaroon ng tunay na tagapagmana. 5 taon, Isadora. 5 taon kitang pinakain at binihisan, pero ano ang isinukli mo? Isang matris na tuyot at walang silbi. Ang matatalim na salitang iyon ay mas masakit pa sa init ng sabaw na aksidenteng natapon sa kamay ni Isa. Nakaluhod siya sa malamig na marmol ng dining area. Pilit na pinupunasan ang mantsa sa sahig gamit ang isang basahan. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng scalpel at magligtas ng buhay bilang isang doktor, ay nanginginig ngayon sa takot at kahihiyan. Wala siyang suot na surgical gown o stethoscope. Sa bahay na ito, sa mansyon ng mga Montesio, hindi siya si Doktor Verdanza. Siya ay wala. Padabog na ibinagsak ni Doña Evangelina ang kanyang kubyertos sa mamahaling porselanang pinggan. Lumikha ito ng matinis na tunog na tila humiwa sa katahimikan ng buong silid. Umalingaw-ngaw ang kalansing ng pilak, isang senyales na tapos na ang pasensya ng Donya. Tumayo ka riyan, utos ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng di maitatalagong pandidiri. Nawalan na ako ng gana. Paano ako gaganahan kung ang kaharap ko ay isang manugang na walang ibang alam gawin, kundi ang magkalat at magbigay ng kahihiyan sa pamilyang ito? Dahan-dahang tumayo si Isa. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang tuhod at ang hapdi ng napasong balat sa kanyang palad. Ngunit wala itong binatbat sa kirot na nararamdaman ng kanyang puso. Binaling niya ang kanyang tingin sa dulo ng mahabang mesa. Naroon si Adrian, ang kanyang asawa. Adrian, please. Ang bulong ng isip ni Isa. Kahit isang sulyap lang, kahit isang salita lang para ipagtanggol ako. Ngunit hindi nag-angat ng tingin si Adrian. Nakatuon ang atensyon nito sa screen ng kanyang cellphone. Ang asul na liwanag mula rito ay nagbibigay ng multong anino sa kanyang mukha. Tila ba wala siyang naririnig? Tila ba ang asawa niyang nilalapastangan sa harap niya ay hindi nag-exist? Ang katahimikan ni Adrian ay isang patalim na dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Isa. Ito ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang karangalan at pangarap. Pero ngayon ay tikom ang bibig habang dinudurog siya ng sarili nitong ina. Biglang bumukas ang mabibigat na pinto ng dining room. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay nagpabaling sa atensyon nilang lahat. Pumasok si Clarice. Hindi siya naglakad ng may hiya o pag-aalinlangan. Naglakad siya na parang siya na ang bagong may-ari ng mansyon. Nakasuot ito ng isang silk na bestida na sadyang fit na fit upang i-highlight ang kanyang tiyan. Wala pang gaanong umbok, ngunit ang paraan ng paghimas niya rito ay tila ba may dala siyang ginto. Sorry po, tita. Na-late ako. Ang tinig ni Clarice ay matinis at puno ng pabebe, habang dire-diretsyong umupo sa silyang katabi ni Adrian. Ang silyang dapat ay para kay Isa. Gutom na kasi si baby eh. Nag-crave ako bigla sa kare-kare. Ang mukha ni Doña Evangelina, na kanina lang ay parang bagyo sa dilim, ay biglang nagliwanag na parang sikat ng araw. Agad itong tumayo at inalalayan si Clarice, na para bang gawa sa babasaging kristal ang babae. Naku, Hija, huwag kang magpapagutom. Ang apo ko, ang heredero ng mga Montesilio, ay kailangang maging malusog. Manang, Manang Sita, ikuha niyo ng pagkain si Clarice, dali! Nanikip ang dibdib ni Isa habang pinapanood ang eksena. Ang sopas na natapon kanina, ang sopas na pinaghirapan niyang iluto,
Mula pa kaninang madaling araw, dahil alam niyang paborito ito ni Adrian, ay nakalimutan na. Nasa harapan niya ngayon ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Kinuha ni Doña Evangelina ang isang brown na sobre sa ibabaw ng mesa at inilabas ang isang papel. Itinaas niya ito na parang isang tropeyong napanalunan sa gera. "Tingnan mo ito, Isadora," ang sabi ng Donya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa at pangaasar. Ito ang ultrasound ni Clarice. May tumitibok na puso sa loob niya. Dugo ng Montesillo. Isang bagay na kailanman ay hindi mo na ibigay sa amin. Napatingin si Isa sa papel. Isang malabong itim at puting litrato. Isang munting tuldok na sumisimbolo ng buhay. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang harapin si Adrian at isumbat dito ang lahat. "Adrian," ang tinig ni Yisa ay basag at mahina. Alam mong hindi totoo yan. Alam mong hindi ako ang may problema." Sa wakas, nagangat ng tingin si Adrian. Ngunit sa halip na awa o pagmamahal, takot at galit ang nakita ni Isa sa mga mata nito. Takot na mabunyag ang kanyang lihim. Takot na malaman ng kanyang ina na siya, ang perpektong anak, ang tinitingalang Dr. Montesillo, ay baog. "Tumahimik ka, Isa," ang madiing sagot ni Adrian. "Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Stress is bad for Clarice, and stress is bad for Mom." Ang mga salitang iyon ay parang sampal na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Pinili ni Adrian na protektahan ang kanyang ego at ang kanyang kabit kaysa sa asawang 5 taong sumalo ng lahat ng bala para sa kanya. Tumawa ng mapakla si Doña Evangelina. "Narinig mo ang asawa mo, Isadora. Wala ka ng lugar dito. Ang bahay na ito ay para sa mga taong may pakinabang. Ang pamilyang ito ay para sa mga taong kayang magbigay ng kinabukasan." Inilapag ng Donya ang isang dokumento sa harap ni Isa. Ang mga letra sa papel ay lumalangoy sa kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigil, ngunit malinaw ang nakasulat sa itaas. "Decree of nullity of marriage. Pumirma ka." Ang utos ni Evangelina. Ang boses ay malamig at pinal. "Pumirma ka at umalis na ngayon din. O kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din malalaman ng buong medical community sa Iloilo na si Dr. Verdanza ay isang inutil na babae na pinalayas dahil hindi kayang bigyan ng anak ang kanyang asawa. Sisirain ko ang pangalan mo hanggang sa wala nang matira sa'yo." Tumingin si Isa kay Adrian sa huling pagkakataon. Umaasa pa rin siya ng kahit katiting na pagtutol. Umaasa siyang sasabihin ni Adrian na, "Mahal ko ang asawa ko, Ma." Ngunit yumuko lang ulit ito at humawak sa kamay ni Clarice na nakapatong sa mesa. Sa labas ng bintana, kumidlat ng matalim na sinundan ng dumadagundong na kulog na yumanig sa buong mansyon. Ang bagyo ay nagsisimula na, ngunit wala nang mas lalakas pa sa bagyong nanalasa ngayon sa loob ng puso ni Isa. Kinuha niya ang ballpen. Ang kamay niyang nanginginig ay humigpit. Kung ito ang gusto nila, ibibigay niya. Huminga ng malalim si Isa. Pikit matang nilunok ang pait at inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Bumagsak ang pinto ng kwarto sa likuran ni Isa, ngunit ang tunog nito ay tila bulong na lamang kumpara sa sigwa na namumuo sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid na dati santuwaryo ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon ay tila isa na lamang itong malamig na kahon na puno ng mga kasinungalingan. Mabilis niyang kinuha ang maleta sa ibabaw ng cabinet. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa nag-aalab na puot at pagkabigo. Nakatayo si Adrian sa may bintana, nakatalikod. Pinapanood ang ulan na humahampas sa salamin. Ang kanyang balikat ay nakayuko, tila pasa ng mundo. Ngunit alam ni Yaisa na ito ay palabas lamang ng isang duwag. "Bakit, Adrian?" Ang tanong ni Yaisa. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng diin. "Alam mong hindi ako ang baog. Alam mo kung ilang gabi akong umiyak, kung ilang gamot ang ininom ko.
Kung ilang injection ang tiniis ko para lang pagtakpan ka. Bakit hinayaan mong yurakan ako ng nanay mo? Dahan-dahang humarap si Adrian. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng pagsisisi, kundi puno ng pagod at iritasyon. Pagod na ako, Isa. Pagod na ako sa mga tingin nila. Pagod na ako sa mga bulong-bulungan na hindi ako tunay na lalaki. Ang sagot ni Adrian sa tunong tila siya pa ang biktima. Si Clarice. Buntis siya. Lalaki ang anak niya. Yun lang ang mahalaga kay mama. Yun lang ang makakapagligtas sa akin sa kahihiyan. Nabitawan ni Isa ang hawak niyang damit. Ang tela ay dahan-dahang dumula sa sahig. Kasabay ng pagguho ng huling piraso ng respeto na mayroon siya para sa kanyang asawa. Tila ba ang hangin sa loob ng kwarto ay naging lason na sumasakal sa kanya. Kahihiyan. Ang tanong ni Isisa, ang tinig niya ay halos pabulong, ngunit puno ng pait na kumikirot sa dibdib. Ginawa kitang hari sa kaharian ng mga kasinungalingan, Adrian. Inako ko ang bawat pangungutya, bawat tingin ng awa para lang manatiling buo ang pagkalalaki mo. At ito ang kabayaran? Isang pagtataksil na binalot mo sa dahilan ng tungkulin? Hindi sumagot si Adrian. Tinalikuran niya muli si Isa. Piniling harapin ang kadiliman sa labas kaysa sa liwanag ng katotohanang ibinabato ng kanyang asawa. Ang katahimikan ni Adrian ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ito ang kumpirmasyon na wala na siyang halaga. Mabilis na isinilid ni Isa ang kanyang mga gamit sa maleta, mga damit, ilang libro, at ang stethoscope na saksi sa kanyang propesyon. Iyon lang ang dadalhin niya. Walang alahas, walang pera ng mga Montesillo. Hinila niya ang mabigat na maleta palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabigat. Tila hinihila siya ng gravity ng 5 taong pagsasama pabalik sa impyernong yon. Ngunit sa dulo ng hagdanan, nag-aabang si Clarice. Nakasandal ito sa pader. Ang mga braso ay nakahalukip-kip sa ibabaw ng kanyang tiyan at ang mga labi ay nakakurba sa isang nangiting puno ng tagumpay at pangiinsulto. Aalis ka na agad, tita? Ang tanong ni Clarice, sadyang idiniin ang salitang tita upang ipamukha ang agwat ng kanilang edad. Sayang naman, hindi mo man lang makikita kung paano maging tunay na ina ang isang babae. Alam mo kasi, ang mga lalaki tulad ni Adrian, kailangan nila ng init na hindi kayang ibigay ng isang tuyot na bulaklak. Isang matinding init ang umakyat sa ulo ni Isa. Ang pagtitimpi na iningatan niya ng kalahating dekada ay napigtas. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang kamay bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Clarice. Walang tunog na maririnig kundi ang mabilis na paghawi ng hangin at ang mariing pagtama ng balat sa balat. Napabaling ang mukha ni Clarice. Sa lakas ng sampal, ang kanyang pisngi ay agad na namula. Nanlaki ang mga mata ni Clarice, hindi sa sakit, kundi sa pagkakataon. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, humawak sa kanyang tiyan, at nagpakawala ng isang tinig na puno ng pekeng pagdurusa. Ah, ang baby ko! Adrian! Tita Evangelina! Sinaktan niya ang apo niyo. Mabilis pa sa 4:00 ang pagdating ni Doña Evangelina mula sa sala. Nakita niya si Isa na nakatayo sa tapat ng nakasalampak na si Clarice. Walang tanong-tanong, walang imbestigasyon. Ang puot sa mukha ng matanda ay sumabog. Marahas na hinila ni Evangelina ang braso ni Isa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng manugang. Walang hiya ka. Ang sigaw ng Donya. Ang kanyang mukha ay halos madikit na sa mukha ni Isa. Hindi ka na nga nagbigay ng apo. Papatayin mo pa ang tagapagmana ko? Lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Halos kaladkarin na ni Evangelina si Isa patungo sa malaking pintuan. Bumukas ang pinto at sumalubong sa kanila ang hagupit ng bagyo. Ang ulan ay bumubuhos na parang galit ng langit. At ang hangin ay humihiop ng napakalakas na tila ba gusto nitong tangayin ang lahat ng dumi ng mundong ito. Tinulak ni Evangelina si Isa palabas. Muntik nang matumba si Isa sa madulas na tiles ng portiko.
Ang kanyang maleta ay ibinalibag sunod sa kanya. Tumilapon ang ilang gamit sa basang semento. Huwag na huwag ka nang babalik dito, basura. Ang huling sigaw ni Evangelina bago niya ibinalibag pasara ang mabibigat na pinto. Ang tunog ng pagsara ay parang hatol ng kamatayan sa lumang buhay ni Isa. Nakatayo si Isa sa gitna ng ulan. Sa isang iglap, basang-basa na ang kanyang buong katawan. Ang kanyang damit ay dumikit sa balat at ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Nilingon niya ang bintana sa itaas. Nakita niya ang anino ni Adrian na nakadungaw, ngunit agad ding tumalikod at isinara ang kurtina. Tinalikuran siya nito sa pangalawang pagkakataon. Nanginginig na pinulot ni Yisa ang kanyang maleta. Ang bigat nito ay tila na doble dahil sa tubig na sumipsip sa tela. Wala siyang payong, wala siyang sasakyan, wala siyang mapupuntahan. Biglang bumukas ng bahagya ang gate ng serbisyo sa gilid ng mansyon. Lumabas si Nanay Sita, ang matandang mayordoma na nakatalukbong ng plastik sa ulo. Mabilis itong lumapit kay Isa. Ang kanyang muka ay puno ng awa at pagmamahal na hindi ipinaramdam ng pamilyang Montesilio. Ineng, kunin mo ito, ang bulong ni Nanay Sita. Sabay abot ng isang lumang payong at isang supot na naglalaman ng ilang pirasong tinapay at nakabulon na pera. Ito lang ang naipon ko. Tumakbo ka na. Huwag kang lilingon. Masusunog ka lang sa impyernong iyan. Hinawakan ni Isa ang magaspang na kamay ng matanda. Gusto niyang magpasalamat, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang luha niya ay humalo sa ulan. Tumango na lang siya bilang paalam. Naglakad si Isa palayo. Ang bawat hakbang ay parang paghila ng kadena. Ang kalsada ay madilim at walang ilaw. Tanging ang paminsan-minsang kidlat ang nagbibigay liwanag sa dinaraanan niya. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. At ang hangin ay pilit siyang tinutumba. Wala na. Ang isip ni Yisa. Tapos na ang lahat. Wala akong silbi. Wala akong halaga. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin, ang gutom, ang pagod, at ang matinding emosyonal na trauma ay nagsanib puwersa upang pabagsakin ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Ang kanyang hininga ay naging kapos at mababaw. Unti-unting dumilim ang kanyang paningin, mas madilim pa sa gabing walang buwan. Ang huling naramdaman niya ay ang matigas na aspalto na sumalo sa kanyang pisngi at ang lasa ng ulan na humalo sa lasa ng dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Sa gitna ng pagkahilo, naaninag niya ang dalawang bilog na liwanag na papalapit. Mabilis. Papalaki ng papalaki. Ang sinag ng headlights ay tumama sa kanyang nakahandusay na katawan, humihiwa sa dilim ng bagyo. May humintong sasakyan, may bumukas na pinto, may mga paang tumatakbo papalapit sa kanya. Ngunit bago pa man niya makilala kung sino ang dumating, tuluyan ng nilamon ng dilim ang diwa ni Isadora. Dahan-dahang iminulat ni Isa ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang madilim na kalangitan at ang hagupit ng ulan, kundi ang nakabubulag na kaputian ng kisame at ang masangsang na amoy ng antiseptiko na tila nanunuot sa kanyang kalamnan. Naramdaman niya ang malambot na kutsyon sa kanyang likuran at ang mainit na kumot na nakabalot sa kanyang nanginginig na katawan. Nasaan ako? Ang tanong ng kanyang isipan habang pilit niyang inaaninag ang paligid. Sa gilid ng kama, nakaupo sa isang silyang monoblock ay si Mateo. Nakayuko ito. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa tuhod at ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Mukha siyang pagod. Ang kanyang suot na polo ay gusot at basa pa rin sa ilang bahagi. Nang maramdaman ni Mateo ang paggalaw ni Isa sa kama, agad siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na agad na palitan ng ginhawa. Gising ka na, ang mahinang sambit ni Mateo. Huwag kang biglang bumangon. Nasa klinika ka ng kaibigan ko. Ligtas ka na, Isa. Sinubukan ni Isa na magsalita.
Ngunit tuyot ang kanyang lalamunan. Inalalayan siya ni Mateo na uminom ng tubig mula sa isang baso na may straw. Ang bawat lagok ay tila balsamo na pumapawi sa hapdi ng kanyang lalamunan at sa pait ng mga nangyari kagabi. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat, ang sampal, ang pangungutya ni Evangelina, ang pagtalikod ni Adrian, at ang gabing pinalaya siya na parang basurang walang halaga. "Bakit mo ako tinulungan, Matt?" Ang tanong niya. Ang boses ay garalgal. "Dapat hinayaan mo na lang ako sa kalsada. Wala na akong pupuntahan, wala na akong silbi." Umiling si Mateo, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Isa na may nakakabit na swero. "Huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam kung gaano kakahalaga. At lalo na ngayon na hindi ka na nag-iisa." Kumunot ang noo ni Ishisa. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng kaibigan. Bago pa siya makapagtanong, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng doktor na may maamong mukha. May hawak itong clipboard at nakatingin kay Isa nang may halong awa at paghanga. "Dr. Verdanza, mabuti at gising ka na," bati ng doktor. "Ako si Dr. Santos. Stable na ang vital signs mo, bagamat dehydrated ka at mataas ang stress levels. Pero may isa kaming natuklasan sa blood test mo na kailangan mong malaman." Kinabahan si Isa. Bilang doktor, alam niya ang tono ng boses na yon. May sakit ba siya? May tumor? O baka naman tuluyan na siyang nasiraan ng matris dahil sa stress? "Ano yon, Dok?" "Handa na po ako," ang matapang na sagot ni Isa. Bagamat ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa loob ng kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Dr. Santos bago nagsalita. "Pregnant ka, Isa. 6 na linggo." Natahimik ang buong kwarto. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon na tila naging napakalakas sa pandinig ni Isa. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay bahagyang namuwang sa gulat. "Imposible!" ang bulong niya. "Alam ng asawa ko. Alam namin na mahirap kaming magkaanak." 5 years, Doc. 5 years kaming sumubok. Minsan, ang himala ay dumarating sa panahong hindi natin inaasahan, ang sagot ni Dr. Santos na may ngiti. "Maselan ang pagbubuntis mo dahil sa stress at fatigue, kaya kailangan mo ng matinding pahinga. Iiwan ko muna kayo para makapag-usap." Nang magsara ang pinto, naiwan si Isa na nakatulala sa kawalan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na wala pang umbok. Sa ilalim ng kanyang palad, may isang buhay na nabubuo. Isang buhay na galing sa kanya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng gabing iyon. 6 na linggo na ang nakalilipas. Gabi iyon ng anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Adrian. Lasing na lasing si Adrian. Umiiyak. Dahil sa pressure na ibinibigay ni Evangelina, niyakap siya ni Yesa upang patahanin. Ang yakap ay nauwi sa halik, at ang halik ay nauwi sa isang pagtatalik na hindi puno ng pagnansamba mo, kundi puno ng pighati at desperasyon. Iyon ang gabi na tila sumuko na silang dalawa sa pag-asang magkakaanak, at sa halip ay naghahanap na lang ng kanlungan sa bisig ng isa't isa mula sa bigat ng mundo. Iyon pala ang magiging sagot sa kanilang 5 taong panalangin. Isang himala. Ngunit isang himalang dumating sa maling panahon, sa maling pagkakataon. Biglang bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Isa. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Isang pinaghalong saya, takot at pag-asa. May dahilan na siya para mabuhay. May dahilan na siya para lumaban. May isang munting nilalang sa loob niya na kailangan niyang protektahan mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Nakatingin lang si Mateo, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Nang medyo kumalma na si Isa, kinuha ni Mateo ang kanyang sariling cellphone mula sa bulsa. Kailangan niyang malaman. "Isa," ang sabi ni Mateo sa isang seryosong tono. Karapatan ni Adrian na malaman na magiging tatay na siya. Ano man ang nangyari,
ama pa rin siya. Agad na napawi ang luha sa mga mata ni Isa. Napalitan ito ng matinding takot. Tila ba may isang kamay na humigpit sa kanyang puso, pinipiga ang lahat ng pag-asa. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang kamay ni Mateo na may hawak sa telepono. "Huwag, Mat! Pakiusap!" Ang sigaw ni Isa, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon na halos ikabasag nito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Mateo. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. "Huwag mong sasabihin sa kanila!" Nagulat si Mateo sa biglaang pagsiklab ng emosyon ni Isa. Nakita niya ang purong takot sa mga mata nito. Isang takot na mas malalim pa sa takot ng isang asawang pinagmalupitan. Ito ay takot ng isang ina. "Isa, anong sinasabi mo? Karapatan niya." "Anong karapatan?" Ang putol ni Isa. Ang luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. "Ang karapatang kunin ang anak ko at gawing palamuti sa kanilang maruming pangalan. Ang karapatang palakihin ang anak ko sa isang bahay kung saan ang pagmamahal ay sinusukat sa yaman at dugo? Hindi, Mat. Hindi ako papapayag." Tinitigan ni Mateo ang mukha ni Isa. Nakita niya ang determinasyon doon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Isadora na mahina at palaging nagpaparaya. Ito ay isang leona na handang pumatay para protektahan ang kanyang supling. Naunawaan ni Mateo. Naunawaan niya na kung malalaman ng mga Montisillo ang tungkol sa bata, gagamitin nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan at pera para kunin ito mula kay Isa. Ang bata ay magiging isang tropeyo, hindi isang anak. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga balikat, na kanina'y tensyonado, ay unti-unting lumuwag. "Sige, Isa," ang sabi niya sa isang mahinahon at matatag na boses. "Naiintindihan ko. Pangako, walang makakaalam. Walang sino man ang makakakuha sa anak mo. Poprotektahan kita. Poprotektahan ko kayo." Ang mga salitang iyon, "poprotektahan ko kayo," ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na puso ni Isa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang may kakampi siya. May isang taong nakikita siya hindi bilang isang baog na manugang, kundi bilang isang tao, bilang isang ina. Humagulgol siya, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat at ginhawa. Habang umiiyak si Isa sa balikat ni Mateo, isang mahinang pag-vibrate ang narinig mula sa handbag niyang nakapatong sa paanan ng kama. Ang bag na nadampot ni Mateo mula sa kalsada. Maingat na kinuha ni Mateo ang bag at inilabas ang cellphone ni Isa. Basag ang screen nito sa isang sulok, ngunit umilaw ito. Nagpapakita ng isang mensahe. Nag-aalangang tiningnan ni Mateo si Isa. Galing kay Adrian. Dahan-dahan niyang binasa ang laman ng text message. Ang bawat salita ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ni Isa. "Nasaan ka na? Umuwi ka na at mag-sorry kay Mama. Please!" Napakuyumang palad ni Isa. Ang salitang sorry ay parang apoy na sumunog sa kanyang lalamunan. Sorry? Matapos ang lahat ng ginawa nila? Matapos nilang durugin siya at ang kanyang dignidad? Hinablot ni Isa ang kanyang cellphone. Sa mabilis na paggalaw, binalian niya ang SIM card. Narinig ang malabong tunog ng plastik na nabasag at saka itinapon ito sa basurahan na para bang itinatapon niya ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang basurahan ay sumalo sa maliit na piraso ng plastik at ang tunog ay tila nagpahiwatig ng pagputol ng lahat ng koneksyon. Pinikit ni Isa ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang sarili niyang lumulutang sa isang malawak na karagatan. Wala nang sasakyan, wala nang destinasyon. Ang tanging bitbit niya ay ang sarili niya at ang bagong buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang hindi na siya babalik.
Tila ba hinugasan ng ulan ang lahat ng pait at sakit sa nakaraang buhay ni Isa. Habang papalayo ang sasakyan ni Mateo sa magulong syudad, unti-unting lumuwag ang kanyang dibdib na kanina'y tila kinuyom ng isang mabigat na kamay. Ang ilaw ng mga gusali ay nagmistulang kumukutitap na alaalang dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Sa bawat kilometrong nilalakbay nila, pakiramdam ni Shisa ay binabawasan din ang bigat ng kanyang kaluluwa. Tahimik lang si Mateo sa pagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Isa na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata ay malalim at tila naglalayag sa isang malayong lugar. Hindi niya ito kinakausap o kinukulit. Naintindihan niyang kailangan ni Isa ng katahimikan upang paghilumin ang sarili. Ang kanyang presensya ay sapat na, isang matatag na bato sa gitna ng unos. Makalipas ang ilang oras, huminto sila sa isang liblib na kalsada na napapalibutan ng luntiang halaman. Nang bumaba si Isa sa sasakyan, bumungad sa kanya ang sariwang simoy ng hangin na may halong amoy ng asin at halamang dagat. Hindi ito ang masangsang na amoy ng polusyon sa syudad, kundi isang natural na halimuyak na tila humahalik sa kanyang balat. "Bumalik na pala kayo, Mateo," ang sabi ng isang matandang babae na naglilinis ng bakuran. Si Inday Perla ang pinagbilinan ni Mateo sa kanilang lumang bahay. Agad nitong pinisil ang braso ni Isa nang may pag-aalala. "Mabutit ligtas ka, Hija. Ang bahay na kahoy, bagamat luma, ay may kakaibang init at pagiging kaaya-aya." Nakatayo ito sa itaas ng isang munting burol nakaharap sa malawak na karagatan. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang uyayi na bumubulong ng kapayapaan sa kanyang mga tainga. Ang hangin ay tila humahagod sa bawat sulok ng bahay, nagdadala ng sariwang simoy ng dagat. Pinasok ni Isa ang kanyang silid. Walang mamahaling chandelier, walang malalaking kagamitan. Isang simpleng kama, isang aparador, at isang maliit na mesang may nakapatong na lumang lampara. Ngunit ang bawat detalye ay tila nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento ng payak na pamumuhay at matinding pagmamahalan. Ang amoy ng lumang kahoy na may halong banayad na simoy ng dagat ay pumuno sa kanyang ilong, naghatid ng kakaibang ginhawa. Ang gabi ay lumipas ng payapa. Kinabukasan, maaga pa ay gising na si Isa. Inilagay niya sa isang lumang baul ang kanyang mga damit na pambahay, ang blouse at pantalon na sanay niyang isuot bilang Dr. Berdanza ay nakatupi ng maayos sa pinakailalim. Tila ba inililibing niya ang isang bahagi ng kanyang nakaraang pagkatao. Nagsuot siya ng isang lumang bestida na ibinigay ni Inday Perla, manipis at gawa sa koton, maluwag sa kanyang katawan, ngunit komportable. Nagsimulang tumulong si Isa kay Inday Perla sa pagtatanim ng gulay sa hardin. Ang pakiramdam ng lupa sa kanyang mga daliri. Ang paghila ng maliliit na damo. Ang paglalagay ng buto sa basang lupa. Lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Ibang-iba sa pakiramdam ng paghawak ng instrumentong medikal o sa presyo ng pagligtas ng buhay. Ito ay isang uri ng paglikha. Isang paghahanap ng buhay mula sa simpleng lupa. Ang init ng araw ay humalik sa kanyang pisngi. Hindi mainit at nakapapasong tulad ng galit na nararamdaman niya, kundi malambot at nagbibigay ng pag-asa. Isang hapon, habang nagdidilig si Isa ng mga talong, nakita niya si Mateo na abala sa pag-aayos ng butas sa bubong ng maliit na bodega. Pawis na pawis ito. Ang mga braso ay umalsa sa bawat paghampas ng martilyo. Nilapitan siya ni Isa at inabot ang isang baso ng palamig na tubig. "Salamat," ang sabi ni Mateo, sabay punas ng kanyang noo. "Init, no?" "Okay lang, Isa. You don't have to," ang sagot ni Mateo. Ngunit kinuha niya ang baso at ininom ang tubig. Napakasarap ng palamig na yon. Tila ang bawat patak ay nagpapawi hindi lamang ng uhaw,
kundi pati na rin ng pagod ng kanyang katawan. Tumabi si Isa kay Mateo, nakatingin din sa bubong. Matt, ang tawag niya sa kaibigan. Paano kung hindi ko kayang kalimutan ng lahat? Paano kung habang buhay akong maging takot? Hindi ka mag-isa, Isa, ang malumanay na sagot ni Mateo. Hindi ka na nag-iisa. At kapag meron kang karamay, mas madaling harapin ang takot. Ang bawat sugat ay gumagaling, Isa. Kailangan lang ng oras at ng isang tahimik na lugar kung saan pwede kang maging ikaw. Ang kanyang mga salita ay tila bumulong sa hangin, naghatid ng kakaibang ginhawa sa puso ni Isa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na ang paghahanap ng kapayapaan ay hindi isang madaling lakbayin, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa gabi, pagkatapos kumain ng simpleng isda at gulay na inihanda ni Inday Perla, umupo si Isa sa duyan sa labas ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng dagat. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang sinag nito ay nagpapakinang sa ibabaw ng dagat. Si Mateo ay nakaupo sa isang silyang kahoy. Nagbabasa ng libro. Ang liwanag mula sa lampara ay nagpapaliwanag sa kanyang mukha. Maya-maya, nakita niya si Isa na mahimbing na nakatulog sa duyan. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng hangin. At ang kanyang mukha, bagamat may bakas pa rin ng pagod, ay tila may kapayapaang hindi nakita ni Mateo sa mahabang panahon. Dahan-dahan itong tumayo, kumuha ng manipis na kumot at maingat na inilagay sa ibabaw ni Isa. Niluklok ni Mateo ang kanyang sarili sa silya sa tapat ni Isa. Pinagmamasdan ang kanyang natutulog na kaibigan. Ang hangin ay dahan-dahang humihihip sa kanyang buhok at ang ritmo ng kanyang paghinga ay regular at payapa. Sa isang saglit inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Nais nitong haplusin ang buhok ni Isa. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri, agad itong umatras. Hindi ito ang oras. Hindi ito ang paraan. Pinili niya na lang na ipatong ang kanyang palad sa likod ng silya. Tahimik na pinagmamasdan ang pagtulog ni Isa, isang anino sa ilalim ng buwan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Isa, sa malayo, sa syudad ng Iloilo, may isang babaeng nagngangalang Clarice na lihim na nagte-text sa kanyang kaibigan. Ang ilaw ng kanyang cellphone ay nagpapaliwanag sa dilim ng kanyang silid, na tila ba may itinatago siyang masama. Bilis! Kailangan ko ng pera, ang padalus-dalus niyang mensahe. Naghihinala na ang matandang Evangelina. Kailangan ko ng dagdag pambili ng gamot sa tiyan. Alam mo na, para may ebidensya pa rin na buntis ako. Sa ilalim ng buwan sa Batangas, mahimbing pa rin na natutulog si Isa, walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa syudad. Ngunit ang kapayapaan ay hindi mananatili ng matagal. Kinabukasan, habang naglalakad si Isa sa palengke kasama si Inday Perla, napansin niya ang isang matandang babae na nakatingin sa kanya ng matagal. May hawak itong basket ng isda at ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pagkilala. Naramdaman ni Isa ang pag-angat ng balahibo sa kanyang batok. Maya-maya, lumapit ang matanda kay Isa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang dahan-dahang pinagmamasdan ang mukha ni Isa. Isang malamig na simoy ng hangin ang humagod sa balat ni Isa, naghatid ng kakaibang kaba. Ikaw ba? Ikaw ba si Dr. Verdanza? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ngunit sapat upang marinig ni Isa. Ang doktor na sikat sa Iloilo? Nanikip ang dibdib ni Isa. Ang kanyang mga kamay ay agad na napakuyom. Akala niya ay ligtas na siya mula sa nakaraan. Ngunit tila ba ang anino ng nakaraan ay matatag at pilit siyang hinahabol. Ang kanyang bagong kapayapaan ay tila isang babasaging kristal na biglang nagkaroon ng bitak. Kinabukasan, isang kakaibang ginhawa ang naramdaman ni Isa matapos ang pagkilala ng matanda sa palengke. Sa tulong ni Inday Perla, mabilis nilang nakumbinsi ang matanda na nagkakamali ito ng tao.
Ngunit ang insidenteng iyon ay nagsilbing paalala na ang nakaraan ay tila isang aninong laging sumusunod sa kanya, handang humabol anumang oras. Hindi pa man ganap na nakalilimot ang kanyang puso, kailangan na niyang maging handa. Sa kabilang banda, sa siyudad ng Iloilo, ang mansyon ng mga Montesillo ay tila isang marangyang kulungan. Hindi na ito ang tahimik at maayos na tahanan na dating inaalagaan ni Isa. Ang bawat sulok ay tila nagpapahiwatig ng kaguluhan na unti-unting lumalaganap. Si Clarice, na ngayon ay malaya nang nakakilos sa loob ng mansyon, ay lalong nagiging haring-hari. Saan mo na naman dinala ang paborito kong scarf? Ang matinis na boses ni Clarice umalingaw-ngaw sa buong silid habang itinuturo ang nakabalumbon na scarf sa paanan ng Nanay Sita. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang mamahalin pa naman yan. Hindi sumagot si Nanay Sita. Dahan-dahan lamang itong yumuko upang pulutin ang scarf. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa inis at pagkapagod. Ang matandang mayordoma na dating itinuturing na kanang kamay ni Doña Evangelina ay ngayon ay tila isa na lamang ordinaryong katulong na walang boses. Araw-araw, dinadagdagan ni Clarice ang kanyang mga pinag-uutos. Mula sa paghahanda ng masasarap na pagkain na madalas ay hindi naman nito kinakain, hanggang sa pagpapabili ng mga mamahaling gamit na tanging sa mga magasin lang niya nakikita. Kailangan ko ng bagong bag, yung latest model. Magpa-deliver ka sa mall? Ngayon din. Ang utos ni Clarice kay Nanay Sita, sabay pakita ng litrato sa kanyang cellphone. Nagtaka si Nanay Sita. Saan naman kukunin ni Clarice ang pambili? Ang mga Montesillo, bagamat mayaman, ay kilala sa kanilang pagtitipid. Ngunit wala na siyang nagawa, kundi ang sumunod. Nagpunta siya sa study room at nakita niya si Adrian na nakayuko sa kanyang mesa, nakatingin sa mga papeles ng ospital. Sir Adrian, Clarice is asking for money again, ang sabi ni Nanay Sita. Bumuntong hininga si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ang mga mata niya ay may malalim na eye bags, na tila ba hindi na siya nakakatulog ng maayos. Hindi na rin niya nakikita ang dating liwanag sa kanyang mga mata. Mula nang umalis si Isa, ang kanyang mundo ay tila nawalan ng kulay. Bigyan mo na lang, Nanay, ang sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim at tila walang gana. Huwag mo na lang akong abalahin. Naramdaman ni Adrian ang matinding pagkabigo sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay naging isang malaking gulo. Tuwing umuuwi siya sa bahay, hindi na niya nakikita ang mainit na hapagkainan na inihanda ni Isa. Wala na ang amoy ng kanyang paboritong lutong adobo. Wala na ang malambing na tinig ni Isa na nagtatanong kung kamusta ang kanyang araw. Ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang reklamo ni Clarice at ang mga nakatambak na resibo ng mga pinamili nito. Ang bahay ay puno ng ingay at kaguluhan, ngunit sa kanyang puso, mayroong isang malalim at nanlalamig na katahimikan. Samantala, sa isang malayong bayan sa Batangas, ang buhay ni Isa ay tila isang sariwang simoy ng hangin. Lumipas ang ilang linggo at ang kanyang pagbubuntis ay nagsisimula ng lumitaw. Ang dati niyang suot na blusa ay nagsisimula ng sumikip at ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki. Ang kaba ay napalitan ng kagalakan at ang takot ay napalitan ng pag-asa. Binuksan ni Isa ang isang maliit na klinika sa ilalim ng bahay ni Mateo. Maliit lamang ito at simple. Walang mamahaling kagamitan, ngunit puno ng puso at pag-asa. Nag-aalok siya ng libreng konsultasyon at gamot sa mga mangingisda at magsasaka na walang sapat na pera upang magpa-ospital. Ang kanyang kaalaman at kakayahan bilang doktor ay muling nagamit, hindi para sa salapi o karangalan, kundi para sa serbisyo. Ang bawat ngiti ng pasyente, ang bawat salita ng pasasalamat ay tila bumubuo sa mga basag na piraso ng kanyang puso. Isang araw, dumating si Mateo mula sa syudad. Dala-dala ang isang bag na puno ng mga sariwang gulay at isda. Nakaayos na ang bubong ng bodega at maayos na rin ang kanyang trabaho sa syudad.
Sa bawat weekend, dumadalaw siya sa Batangas at ang kanyang presensya ay tila nagdudulot ng kakaibang sigla sa bahay. Kamusta ang baby, doktora? Ang tanong ni Mateo, sabay lapag ng bag sa mesa. Okay naman, ang sagot ni Isa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Malakas siya. Nagsimula silang maglakad sa dalampasigan. Ang buhangin ay malambot sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang mga alon ay humahampas sa pampang. Ang bawat paghampas ay tila nagdadala ng kapayapaan. Napag-usapan nila ang mga pangarap na hindi natupad, ang mga pangarap na itinago sa sulok ng kanilang puso. Nagsalita si Isa tungkol sa pangarap niyang magkaroon ng sariling klinika para sa mga mahihirap at si Mateo naman ay nagkwento tungkol sa pangarap niyang maging isang manunulat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Isa na hindi lang siya nag-iisa, kundi mayroong isang taong nakikinig sa kanya. Isang taong nagmamalasakit sa kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang abala si Isa sa klinika, may isang matandang babae ang dumating, naghihirap sa panganganak. Kinailangan ni Isa ang lahat ng kanyang lakas at kaalaman upang matulungan ang babae. Matagal at mahirap ang proseso, ngunit sa huli, isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang. Ang hiyaw ng bagong silang na bata ay umalingaw-ngaw sa buong klinika, isang tunog na puno ng pag-asa at bagong simula. Naramdaman ni Yisa ang mainit na likido na dumaloy sa kanyang pisngi, luha ng kagalakan. Ang pagdating ng bagong buhay ay tila nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, mayroong pa ring pag-asa, mayroong pa ring dahilan upang lumaban. Sa mga sandaling iyon, niyakap ni Yisa ang munting sanggol na tila ba niyayakap niya ang kanyang sariling kinabukasan, ang kanyang sariling anak. Sa Iloilo, sa loob ng dating silid ni Isa, nakaupo si Adrian sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang lumang bagay na hawak niya. Ito ay isang maliit na diary, nakabalot sa isang kupas na pabalat at may nakasulat na pangalan ni Isa sa harap. Nakita niya ito sa ilalim ng kama nang nilinis niya ang kwarto. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang bawat salita ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Binasa niya ang bawat linya, ang bawat emosyon, ang bawat panalangin. Ang diary ay puno ng mga lihim ni Yesa, ang kanyang takot, ang kanyang pighati, ang kanyang pag-asa. At sa bawat pahina, nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging duwag, ang kanyang pagiging makasarili. Dear Diary, 5th year anniversary na namin ni Adrian. 5 na rin kaming taon na sumusubok. 5 na ring taon akong nagpapanggap. Alam ko ang totoo. Alam kong siya ang may problema. Pero paano ko sasabihin? Paano ko sisirain ang kanyang pagkalalaki? Mahal ko siya. Kaya kakayanin ko ang lahat ng pangungutya. Kakayanin ko ang lahat ng sakit. Para sa kanya. Para sa aming pagmamahalan. Nabitawan ni Adrian ang diary. Bumagsak ito sa sahig. Ang mga pahina ay nakabuklat. Ang kanyang muka ay nalukot sa matinding pagsisisi. Ang bawat salita ni Isa ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang kaluluwa. Naunawaan niya na ang babaeng pinalayas niya ay hindi lamang isang asawa, kundi isang anghel na nagbigay ng lahat para sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang lamig ng pag-iisa ay unti-unting gumagapang sa kanyang katawan, na tila ba sinasakal siya ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang diary ni Yisa ay nanatiling nakabuklat sa sahig ng silid ni Adrian. Bawat pahina ay tila nagbubunyag ng isang katotohanang matagal niyang kinatatakutan, na ang babaeng minahal niya ay buong puso siyang pinagtakpan, habang siya naman ay pumayag na yurakan ito ng kanyang ina. Ang pagsisisi ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang dibdib, na ngayon ay mas masakit pa kaysa sa kahihiyan na dinanas niya
dahil sa kanyang pagiging baog. Nakatulala lang siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Pinagmamasdan ang mga salitang tila kumukurba at sumasayaw sa kanyang paningin. Sa mansyon, ang dating kapayapaan ay unti-unting napapalitan ng kaguluhan. Araw-araw, may bagong reklamo si Clarice, kung hindi sa pagkain, sa damit, o kaya ay sa mga alahas. Nagsimulang mapansin ni Doña Evangelina ang kakaibang pagbabago sa pag-uugali ni Clarice. Ang dating matamis na tinig ay naging matinis at mapilit. Ang dating maamong mukha ay ngayon ay tila may bakas ng pagiging makasarili. Ma, I need new shoes. This one is so out of style. Ang sabi ni Clarice kay Doña Evangelina. Sabay pakita ng isang mamahaling pares sa kanyang cellphone. Kailangan ko rin ng bagong damit. I'm gaining weight. Alam mo na, dahil sa baby. Nakakunot ang noo ni Doña Evangelina. Nagulat siya sa pagiging mapaghanap ni Clarice. Hindi ito ang Clarice na mahiyain at mapagkumbaba na ipinakilala sa kanya noon. Tila ba ang pagiging buntis ay nagbigay ng karapatan dito upang utusan ang lahat? Hija, hindi ba at marami ka namang damit? Ang tanong ni Evangelina. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. Saka, hindi ba ang ospital natin ang pinakamahusay? Bakit ayaw mong magpa-check up kay Dr. Ramos, ang aming obstetrician? Mas makakatipid tayo. Umiling si Clarice. Naramdaman ni Nanay Sita ang pagkunot ng kanyang noo. May pag-aalangan sa kanyang mga mata. Naku tita, hindi ko po type si Doktor. Ramos, ang sagot ni Clarice. Tila nahihiya ngunit may pagmamatigas. Gusto ko po yung doktor ko dati. Kasi po, sensitive ang pagbubuntis ko. Saka, para sa apo niyo naman to. Hindi ba Adrian? Binalingan ni Clarice si Adrian na tahimik lang na kumakain sa hapagkainan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pagkain ngunit ang kanyang isip ay malayo. Napatingin si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabagot at pagdududa. Sige Clarice, kung saan ka komportable. Ang tanging nasabi ni Adrian. Sa totoo lang, nagsisimula na rin siyang maghinala. Mula nang umalis si Isa, naging iba na ang lahat. Ang pagiging sunod-sunuran ni Clarice ay napalitan ng pagiging mapilit. At ang pag-iwas nito sa mga Montesillo Hospital ay lalo pang nagpatibay sa kanyang pagdududa. Isang araw, habang naglilinis ng kwarto ni Clarice, nakita ni Nanay Sita ang isang nakabalumbon na papel sa ilalim ng basurahan. Maingat niya itong pinulot. Ito ay isang lumang resibo mula sa isang laboratorio. Ang mga letra ay bahagyang burado, ngunit sapat upang basahin niya ang nakasulat. Pregnancy test result. At ang nakasulat na petsa ay mas maaga pa sa panahong sinabi ni Clarice na una niyang nakilala si Adrian. Nagulantang si Nanay Sita, agad niyang naisip si Isa. May alam si Isa sa mga ganitong bagay. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, lihim na lumabas si Nanay Sita. Naghahanap siya ng isang lumang telepono at dahan-dahang idinial ang numero na isinilid ni Isa sa kanyang bulsa noong gabing pinalayas ito. Ilang ring ang lumipas, ngunit walang sumasagot. Desperado si Nanay Sita. Alam niyang kailangan niyang makipag-usap kay Isa. Sa Batangas, mahimbing na natutulog si Isa. Hindi niya narinig ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono. Sa tabi niya, mahimbing din na natutulog si Mateo sa living room. Ang kanyang libro ay nakapatong sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang linggo, naging regular na ang kanyang pagdalaw tuwing weekend. Nagdadala ng mga sariwang pagkain at nag-aayos ng mga nasirang bahagi ng bahay. Ang kanyang presensya ay tila isang balabal na bumabalot kay Isa, nagbibigay ng kapayapaan at seguridad. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal si Isa, bumaba si Mateo. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang balat. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at umupo sa tapat ni Isa. Isa, ang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay seryoso. May tinawagan ako kahapon, si Nanay Sita.
May nakita siyang kakaibang resibo sa kwarto ni Clarice. May pagdududa rin siya sa pagbubuntis ni Clarice. Nanikip ang dibdib ni Isa. Ang kutsarang hawak niya ay muntik nang mahulog sa kanyang kamay. Alam niyang may something fishy sa pagbubuntis ni Clarice, ngunit hindi niya akalain na may makakakuha ng ebidensya. Inutusan ko ang kaibigan kong detective na imbestigahan si Clarice, ang sabi ni Mateo. Lumabas na marami siyang utang at may dati na rin siyang boyfriend na kinasuhan ng pagnanakaw. Mukhang pera lang ang habol niya. Naramdaman ni Isa ang galit na unti-unting kumukulo sa kanyang loob. Hindi lamang siya pinagmalupitan, kundi ginawa pa siyang tanga ng mga Montesillo. Ngunit ang galit na yon ay hindi nagtagal, napalitan ito ng matinding determinasyon. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Binalikan ni Yisa ang kanyang mga alaala sa ospital ng Montesillo. Kung totoo ang hinala niya, kailangan niyang kumpirmahin ito gamit ang kanyang kaalaman sa medisina. Naalala niya ang isang lumang database ng ospital na naglalaman ng lahat ng impormasyon ng mga pasyente. Adrian, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi ka isang masamang tao, ang bulong ni Yisa sa kanyang isipan. Ang problema ay masyado kang mahina at duwag. Ngayon, ako ang kikilos. Samantala, sa Iloilo, habang naglalakad si Adrian sa koridor ng ospital, nakasalubong niya ang kanyang kaibigang si Dr. Ramos, ang OB-GYN ng Montesillo. Adrian, hindi ko maintindihan, ang sabi ni Dr. Ramos. Ilang beses ko nang tinatawagan si Clarice, pero hindi siya sumasagot. Hindi pa siya nagpapa-check up sa akin. Normal lang ba yan sa isang buntis? Umiling si Adrian. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng pagdududa na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Dr. Ramos ay tila nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ni Clarice magpa-check up sa isang kilalang doktor. May itinatago ba ito? Kinaumagahan, nakaupo si Mateo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Tumayo siya upang kumuha ng kape. Nang bumalik siya, nakita niya ang isang sobre na nakasiksik sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Maingat na binuksan ni Mateo ang sobre. Sa loob nito ay isang medical report. Binasa niya ang laman nito at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang ulat ay naglalaman ng resulta ng ultrasound ng isang babaeng nagngangalang Clarice. Ang edad ng pagbubuntis ay 4 na buwan. Napatingin si Mateo sa kalendaryo. 4 na buwan? Kung 4 na buwan na ang pagbubuntis ni Clarice, ibig sabihin, buntis na siya bago pa man niya makilala si Adrian. Isang matinding realization ang tumama kay Mateo. Ang lahat ng kasinungalingan ay unti-unting nabubunyag. Ang mainit na tanghali sa Batangas ay biglang napalitan ng malamig na simoy ng kaba. Nasa klinika si Isa, abala sa pagtatahi ng isang maliit na kumot para sa kanyang anak. Nang biglang dumating ang isang mangingisda, ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala. Doktora, ang asawa ko po. Mayroon siyang matinding lagnat at nagkakakumbulsyon. Kailangan po siyang dalhin sa malaking ospital sa Iloilo. Ngayon din. Nanlamig ang buong katawan ni Isa. Iloilo, ang pangalan ng syudad na pinagmulan ng kanyang pinakamasakit na alaala. Ang lugar kung saan niya iniwan ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagdurusa, at ang pamilyang Montesillo. Ngunit ang kanyang propesyon ay nanawagan. Hindi niya maaaring baliwalain ang isang pasyente na nangangailangan ng agarang tulong. May buhay na nakasalalay. Sasamahan ko siya, ang matatag na sagot ni Isa. Kahit na ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang lumang medical kit at mabilis na sumakay sa ambulansya na naghihintay sa labas. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng ambulansya ay tila naglalapit kay Isa sa isang nakakatakot na multo ng nakaraan. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay tila nagdadala ng mga bulong ng mga paghamak ni Evangelina. Ang nakikita niyang anino ni Adrian na tumalikod sa kanya. Pinilit niyang lumaban sa takot. Inaalagaan ng pasyente
habang pinapanatili ang kanyang katahimikan. Nang makarating sila sa ospital sa Iloilo, agad na iginaya ni Isa ang pasyente sa emergency room. Abot kamay niya ang pamilyar na amoy ng medisina, ang ingay ng mga emergency equipment, at ang pagmamadali ng mga nurse at doktor. Narito na siya muli, sa pinangyarihan ng kanyang pinakamasakit na bangungot. Habang naghihintay siya sa labas ng emergency room, napansin ni Yisa ang isang matandang babae na inaalalayan ng isang nurse sa kabilang koridor. Ang matanda ay nakasuot ng isang mamahaling puting damit at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Si Doña Evangelina. Nanikip ang dibdib ni Isa. Agad siyang umatras, nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang hininga ay naging kapos. Ang kanyang tiyan, na ngayon ay may bahagya ng umbok, ay agad niyang kinuyom. Pinoprotektahan ang kanyang anak. Naramdaman niya ang matinding pagkalito. Takot na makita, ngunit galit na hindi man lang siya nito naalala. Ang pagkabingi ng mundo sa kanyang pag-alis ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Nang makalabas si Doña Evangelina sa paningin, huminga ng malalim si Isa. Ang kanyang puso ay parang kabayo na tumatakbo sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan niyang umalis. Ngayon din. Ngunit bago pa siya makakilos, may humila sa kanyang manggas. Ineng Isa, ang mahinang boses ni Nanay Sita, ang matandang mayordoma. Nagulat si Isa. Hindi niya akalain na makikita niya si Nanay Sita dito. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makita si Isa. Agad na hinila ni Nanay Sita si Isa sa isang liblib na sulok. "Ligtas ka, Ineng," ang sabi ni Nanay Sita habang hinahawakan ang braso ni Isa. "Akala ko hindi na kita makikita." "Isa, anong ginagawa mo dito?" ang tanong ni Isa. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ikinuwento ni Nanay Sita ang lahat, kung paano naging haring-hari si Clarice sa mansyon, ang kanyang pagiging mapaghanap, at ang pagdududa ni Adrian sa pagbubuntis nito. Ibinigay din niya kay Isa ang isang maliit na notebook. "Ito, Ineng," ang sabi ni Nanay Sita. "Dito ko sinulat ang lahat ng pinapabili ni Clarice. Puro mamahaling gamit. At heto pa, ang resibo ng isa pang ultrasound niya na nakuha niya sa isang maliit na klinika sa labas ng syudad. Ang nakasulat na date ay mas nauna pa sa panahong nakilala niya si Sir Adrian. Nanginginig na kinuha ni Yaisa ang notebook. Bawat pahina ay tila nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang pangalan ng klinika, ang petsa, at ang halaga ng mga pinamili ni Clarice. Lahat ay detalyado at tumpak. Ngayon, meron na siyang ebidensya, matatag na ebidensya. "Salamat, Nanay," ang tanging nasabi ni Isa. Tumango si Nanay Sita at dahan-dahan nitong hinaplos ang tiyan ni Isa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-asa. Ito ang tunay na Montesillo, ang bulong niya, na tanging si Isa lamang ang nakarinig. Nang makauwi si Isa sa Batangas, buo na ang kanyang desisyon. Hindi na siya magtatago, hindi na siya magpapagamit. Kailangan niyang labanan ang mga Montesillo, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya, para sa kinabukasan ng kanyang anak. Binalikan niya ang mga alaala sa ospital, ang mga nakakubling database, ang mga lumang file, at ang kanyang kaalaman sa medisina. Alam niyang may paraan upang mabunyag ang lahat ng katotohanan. Ngayon, siya ang kikilos, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Isa, naramdaman niya ang paggalaw ng kanyang anak sa kanyang tiyan. Isang munting sipa. Tila ba ang kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Hinaplos ni Isa ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na kisame. "Para sa'yo, anak," ang bulong niya. "Para sa'yo, lalaban si Mama." Sa syudad, nakaupo si Adrian sa kanyang mesa. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad.
Ang pagdududa sa pagbubuntis ni Clarice ay lalong lumalalim. Naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang totoo. Kung totoo ang hinala niya, ibig sabihin, niloko siya ni Clarice at ng kanyang ina. At si Aiza ay nawala na sa kanyang buhay. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Clarice na may kasamang lalaki, nakahawak sa kanyang tiyan, at ang lalaki ay may matinding pagmamay-ari sa kanya. Ang mga labi ng lalaki ay nakadampi sa pisngi ni Clarice. Hindi ito si Adrian. Nagulantang si Adrian. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang litrato ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Kung gayon, ang lahat ay kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking laro. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang babaeng pinagpalit niya kay Isa ay isang manloloko, at ang babaeng minahal niya ay pinalayas niya. Ang litrato sa cellphone ni Adrian ay tila isang nakakapasong apoy sa kanyang palad. Si Clarice, na may nangiting matamis sa isang hindi pamilyar na lalaki, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na may pagmamay-ari. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay biglang naging katotohanan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap, mas mabilis pa sa bilis ng kidlat. Kinabukasan, sa mansyon ng mga Montesillo, ang tensyon ay tila isang manipis na ulap na bumabalot sa bawat sulok. Sinalubong ni Adrian si Clarice sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Inihagis niya ang cellphone sa kama. Ang litrato ay nakaharap sa babae. Ano ito, Clarice? Ang tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Sino ang lalaking ito? At anong ibig sabihin ng litratong ito? Agad na namutla si Clarice. Nanginginig ang kanyang mga labi habang tinitingnan ang litrato. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Sa isang iglap, lumuha siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi. Adrian, please maniwala ka sa akin. Niyaya lang ako niyang kumain. Kaibigan ko lang siya, ang iyak ni Clarice. Saka, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Wala ka bang pagtitiwala sa ina ng magiging anak mo? Papatayin mo ba ang anak natin dahil sa selos mo? Naramdaman ni Adrian ang matinding pagkabigo. Ang kanyang puso ay nahati. Ang utak niya ay nagsasabing, huwag maniwala. Ngunit ang kanyang puso ay tila may gustong kumapit sa natitirang pag-asa. May punto si Clarice, anak niya nga ang dala nito. Ngunit ang pagdududa ay tila isang matalim na karayom na dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib, na ngayon ay mas masakit pa kaysa sa kahihiyan na dinanas niya dahil sa kanyang pagiging baog. Ang pagtitiwala niya kay Clarice ay tuluyang nagkabitak, hindi na muling mabubuo. Sa sala, abala si Doña Evangelina sa pag-aayos ng mga imbitasyon upang tuluyang patunayan ang pagdating ng kanilang tagapagmana at ang pagiging lehitimo ni Clarice. Nagdesisyon siyang magkaroon ng isang engrandeng selebrasyon. Ito ang kanyang ika-70 kaarawan, kasabay ng ika-40 anibersaryo ng Montesillo Hospital. Gagamitin niya ang okasyong ito upang ipakilala si Clarice bilang bagong manugang at ang sanggol nito bilang susunod na henerasyon ng mga Montesillo. Ang lahat ay kailangang maging perpekto, ang sabi ni Evangelina sa kanyang event organizer. Ang pinakamahusay na caterer, ang pinakamagandang bulaklak, at ang pinakamahal na alak. Kailangan malaman ng lahat na ang mga Montesillo ay mayroon ng bagong pag-asa. Samantala, sa tahimik na bayan ng Batangas, naglalakad si Isa sa dalampasigan. Ang kanyang tiyan ay malaki na ngayon at ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang balat ay hinahalikan ng sikat ng araw at ang kanyang mukha ay may kapayapaang matagal nang nawala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na karagatan. Tila ba naghahanap ng kasagutan sa mga katanungan ng kanyang buhay. Lumapit si Mateo sa kanya. May dalang isang sobre. Nakuha ko na ang imbitasyon. Isa, ang sabi ni Mateo. Ika-70 birthday ni Doña Evangelina. At
Kasabay daw ang pag-aanunsyo sa bagong manugang at sa apo ng mga Montesillo. Gusto mong pumunta? Gusto mong tapusin na ang lahat? Tumingin si Isa kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng duwag at mahina, na basta na lang pinalayas. Ngayon, siya ay isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak. Oo, Mat, ang matatag na sagot ni Isa. Tapusin na natin. Para sa anak ko, para sa kalayaan namin. Pagkatapos ng pag-uusap, pumasok si Isa sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating Isadora na puno ng takot ay nawala na. Ang babaeng nakita niya sa salamin ay isang ina na may malakas na loob, na may paninindigan. Ang kanyang tiyan ay malaki na at ang bawat paggalaw ng kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Inilabas ni Isa ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang aparador. Sa loob nito ay isang lumang tela na nakabalot sa isang bagay. Maingat niyang inalis ang tela. Ito ay isang eleganteng itim na damit, ang kanyang dating paborito na isinusuot niya sa mga espesyal na okasyon. Ito ang damit na isinuot niya sa unang anibersaryo nila ni Adrian. Ngayon, isusuot niya ito muli. Hindi para kay Adrian, kundi para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Inilabas din niya ang isang folder na may lamang medical records. Ito ang kanyang armas. Huminga ng malalim si Isa, hinaplos ang kanyang tiyan. Para sa iyo, anak, ang bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi ito paghihiganti. Ito ay kalayaan. Sa Iloilo, sa dilim ng gabi, lihim na nagkita si Clarice at ang kanyang dating nobyo, si Ben, sa isang madilim na eskinita. Si Ben, nakilala sa kanyang pagiging palaboy at may masamang bisyo, ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. May plano na tayo, Clarice? Kailan tayo aalis? Kailangan ko na ng pera, ang tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Mamaya, pagkatapos ng party ni Tita Evangelina, ang sabi ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kukunin ko ang lahat ng alahas niya. Pagkatapos, aalis na tayo, malayo. Ngumiti si Clarice. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kanyang sarili na malaya, mayaman, at malayo sa lahat ng responsibilidad. Hindi niya alam na ang kanyang mga plano ay unti-unting mabubunyag at ang kanyang mga kasinungalingan ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang ballroom ng Grand Montesillo Hotel ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong kristal na ilaw. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng sariwang bulaklak at mamahaling tela. Nagtatago sa ilalim ng isang balabal ng pagpapanggap, ang bahid ng kasinungalingan. Naroon ang lahat ng prominenteng tao sa Iloilo. Mga doktor, abogado, politiko, at mga mayayamang pamilya. Lahat ay naroroon upang saksihan ang ika-70 kaarawan ni Doña Evangelina Montesillo at ang ika-40 anibersaryo ng Montesillo Hospital. Ang bawat pagtawa ay tila may kahalong pagsusuri at ang bawat ngiti ay tila may halong paghuhusga. Lumabas si Doña Evangelina sa entablado, nakasuot ng isang makinang na gown na puno ng diamante at perlas. Ang kanyang mukha, bagamat may edad na, ay puno ng pagmamalaki. Nagbigay siya ng isang matamis na ngiti sa lahat ng bisita. Tila ba siya ang pinakamapagpakumbabang may-ari ng isang imperyo. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ang boses ni Evangelina ay malinaw at mataginting. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napakasarap sa pakiramdam na makita kayong lahat. Ang Montesillo family ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Sa isang sulok, nakaupo si Clarice, nakasuot ng isang pulang gown na sadyang napakamahal. Ang kanyang tiyan ay malaki na ngayon, at ang bawat galaw niya ay may bahid ng pagmamay-ari. Ngunit sa kabila ng kanyang mamahaling damit, ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig ng pagiging bastos
at walang kaayusan. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa mga alahas na suot ng ibang bisita at ang kanyang mga labi ay nagmumura sa bawat pagkain na hindi niya gusto. Narinig ni Clarice ang ilang bulong-bulungan sa kanyang paligid. Sino ba yang babaeng yan? Ang bastos naman ng dating. Mukhang bago si Adrian, no? Ang bilis naman. Naramdaman ni Clarice ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Maya-maya, may dumaang waiter na may dalang tray ng mamahaling champagne. Agad niyang kinuha ang isa at mabilis na ininom. Tila ba naghahanap ng ginhawa sa alak. Nakaupo sa isang mesa si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabagot at pagdududa. Ang mga salita ni Clarice na, "Papatayin mo ba ang anak natin dahil sa selos mo?" ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya sigurado. Hindi niya alam kung ano ang totoo. At ang pagkawala ni Isa ay tila isang malaking butas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay palaging naghahanap ng isang pamilyar na mukha, isang pamilyar na tinig. Biglang nagbago ang ilaw sa ballroom. Naging mas malalim ang kulay at ang musika ay naging mas malambing. Ang mga pinto ay bumukas at lahat ng tingin ay napabaling sa entrance. Nandoon si Aiza. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na velvet gown. Walang diamante, walang perlas. Ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at karangalan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila ba may dalang lihim. Sa kanyang tabi, naroon si Mateo, nakasuot ng isang itim na tuxedo. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagpoprotekta kay Isa. Ang bawat mata ay nakatingin kay Isa. Naramdaman ni Adrian ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Isa, ang kanyang Isa, ay narito. Mas maganda, mas malakas, at mas kumikinang. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Napasinghap si Doña Evangelina. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Napalitan ng isang mapanuring tingin. Hindi niya akalain na babalik si Isa. At ang pagdating nito ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit si Isa sa mesa ng mga Montesillo. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin kay Doña Evangelina. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya nagpakita ng galit. Ang kanyang presensya ay isang deklarasyon ng kanyang pagbabalik. Isa, ang tanging nasabi ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig. Akmang tatayo siya upang lapitan si Isa, ngunit isang mabilis na kilos lamang ni Mateo ang pumigil sa kanya. Malinaw ang mensahe sa mga mata ni Mateo. Huwag kang lumapit. Naglakad si Isa patungo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Evangelina. Huminto siya sa gitna ng entablado, sa tapat ng mikropono. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang folder na may kulay asul. Ang folder ay tila ba nagtatago ng isang malaking lihim. Tumingin si Doña Evangelina kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at pagkabahala. May nalalaman ba si Isa? Inalis ni Doña Evangelina ang kanyang tingin kay Clarice at tumayo sa harap ng mikropono. Ang kanyang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi, bagamat may bahid ng pag-aalala. Salamat muli sa inyong lahat, ang sabi ni Evangelina. Ngayon, sa aking ika-70 kaarawan at sa anibersaryo ng aming ospital, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang balita. Ang Montesillo family ay magkakaroon na ng bagong pag-asa. Mayroon na tayong bagong manugang at mayroon na tayong magiging apo. Kaya, ipinakikilala ko sa inyo si Clarice, ang ina ng aming tagapagmana. Agad na lumabas si Clarice sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Isa nang may pagmamay-ari. Tila ba sinasabi niya, natalo ka. Ako ang nanalo.
Ngunit bago pa man tuluyang makarating si Clarice sa entablado, biglang nawala ang lahat ng ilaw. Ang ballroom ay nabalot sa dilim. Ang tanging nakikita lamang ay ang liwanag mula sa mga lumang kandila na nasa mesa. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang lumaganap at ang ingay ng mga bisita ay unti-unting lumakas. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang umaling-awngaw sa buong ballroom. Isang tinig na pamilyar, ngunit puno ng matinding kapangyarihan. Magandang gabi sa inyong lahat, ang sabi ng tinig, malinaw at matatag. Ngunit bago pa man ipagpatuloy ang pagdiriwang na ito, may gusto lang akong liwanagin. Magandang gabi sa inyong lahat, ang sabi ng tinig, malinaw at matatag. Ngunit bago pa man ipagpatuloy ang pagdiriwang na ito, may gusto lang akong liwanagin. Isang spotlight ang bumukas, tumama sa gitna ng entablado. Naroon si Isa, nakatayo at magandang-maganda sa kanyang simpleng itim na velvet gown. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan. Akala ko noon ay kailangan kong magpaliwanag kung bakit hindi ako nagkaanak sa loob ng 5 taon. Ang boses ni Isa, umaling-awngaw sa ballroom. Ngunit mali pala ako, dahil ang tanong ay hindi kung bakit hindi ako nagkaanak, kundi sino ang tunay na hindi kayang magkaanak. Nagulantang ang lahat. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang lumaganap, mas mabilis pa sa apoy. Tila ba ang bawat puso ay tumitibok ng mas mabilis, ang bawat kaluluwa ay puno ng pagtataka. Anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin ni Isa? Nakakunot ang noo ni Doña Evangelina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawak sa mikrofon, naramdaman ng matinding takot na unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. Ano ang balak ni Isa? Ano ang mga nalalaman niya? Tumingin si Clarice kay Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Alam niyang may alam si Isa. Sa gitna ng katahimikan, binuksan ni Isa ang folder na hawak niya. Sa loob nito ay mga dokumento na nagpapatunay na 5 taon nang ginagamot si Adrian. Pero hindi pa rin siya nagtatagumpay. Ito ang pagpapatuloy ni Yaisa, ang nagpatunay na si Adrian na may oligospermia at napakababa ng kaniyang chance para magkaanak kahit magpagamot pa man siya. Sinubukan ko magsalita sa kanila, ngunit sinabihan lang nila akong tumahimik dahil nakakahiya sa mga Montesillo. Nung dumating si Clarice at sinabing buntis siya kay Adrian, mas pinili pa nilang magbulag-bulagan dahil mas mahalaga pa rin ang reputasyon. Ang buong ballroom ay napuno ng shock. Lalo na nang makita sa projector ang picture na nagpapatunay ang relasyon ni Clarice at Ben. Clarice, ang sabi ni Dr. Ramos na nasa audience. Bakit hindi ka nagpatingin sa akin? Akala ko ba buntis ka? Ang buong ballroom ay napuno ng tawanan. At nagulat ang lahat ng sinampal ni Evangelina si Clarice. Binuang mo ba ako? Sino ba ang ama ha? Nakayo ko sa entablado. Sinimulan umiyak si Clarice, ngunit hindi siya pinatawad ni Evangelina. Kung kaya't ako ay nandito para ipakita sa inyong lahat na ang katotohanan ay palaging mananaig. Ang sabi ni Isa, sabay lakad papalayo sa mga tao. Hindi nagtagal. Nakuha ni Mateo ang mikropono at bumati ng good night sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan sa ballroom, mabilis na naglakad si Isa papalayo. Sumunod sa kanya si Mateo. Naramdaman ni Isa ang mga titig ng mga tao sa likuran niya. Mga titig ng pagtataka, paghuhusga, at paghanga. Ngunit hindi na niya ininda ang mga ito. Ang mahalaga ay nailabas na niya ang kanyang katotohanan. Nakalaya na siya sa gapos ng nakaraan. Pagdating nila sa labas ng ballroom, sinalubong sila ni Nanay Sita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ineng Isa, ayos ka lang ba? May ginawa ba sila sa'yo? Tanong ni Nanay Sita. Ngumiti si Isa. Ayos lang ako, Nanay. Sa wakas, nakalaya na ako. Hindi na nila ako mapararama. Tumingin si Mateo kay Isa. Alam niya na ang pagbubunyag na yon ay hindi lamang para sa mga Montesillo, kundi para din kay Isa. Ito ay isang paraan upang mapalaya niya ang kanyang sarili mula sa nakaraan, upang mapagbigyan ang kanyang sarili
Sa lahat ng sakit at pagdurusa, biglang lumitaw si Adrian sa kanilang harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi siya makapaniwala na sa kanyang buong katangahan, sinayang niya ang pagmamahal ng isang katulad ni Isa. Isa, pakinggan mo ako, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Patawarin mo ako. Masyado akong naging tanga at makasarili. Tumingin si Isa kay Adrian. Nakita niya ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naaawa. Ang kanyang puso ay tila bato na hindi na matutunaw ng anumang luha. Huli na ang lahat, Adrian. Tapos na tayo. Hindi na kita mapapatawad pa, ang matatag na sagot ni Isa. Pagkatapos noon, mabilis na naglakad si Isa papalayo. Sumunod sa kanya si Mateo. Naiwan si Adrian sa gitna ng kalsada, nakatayo at nag-iisa sa ilalim ng buwan. Ang pagsisisi ay parang isang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang katawan na tila hindi na siya makakawala. Kinabukasan, nagising si Isa sa tahimik na bahay sa Batangas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman ang anumang takot o pagkabahala. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Siya ay malaya na. Nakaupo si Mateo sa mesa nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niya si Isa, ngumiti siya at tumayo. "Kamusta ka, Isa?" tanong ni Mateo. Ngumiti si Isa. "Masaya ako, Mateo. Sa wakas, nakalaya na ako." Tumingin si Mateo kay Isa. Alam niya na mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Ngunit alam din niya na hindi sila nag-iisa. Meron silang isa't isa at meron silang bagong pag-asa na umusbong sa puso ni Isa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang sumakit ang tiyan ni Isa at nagdugo. Mabilis na dinala ni Mateo si Isa sa ospital. Ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang paghihintay. Naramdaman ni Isa ang matinding sakit sa kanyang tiyan, ang takot na unti-unting lumalaganap sa kanyang katawan. Hindi siya maaaring mawalan ng kanyang anak. Hindi siya maaaring sumuko. Sa labas ng emergency room, naghihintay si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya kayang mawala si Isa. Siya ang mundo niya. Lumipas ang ilang oras na puno ng pagkabahala. Sa wakas, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng magandang balita. Ayos lang si Dr. Verdanza, ang sabi ng doktor. Kailangan niya lang ng pahinga. Sa kabutihang palad, hindi na paano ang bata. Ngunit kailangan niyang magpahinga at iwasan ang anumang stress. Nakahinga ng maluwag si Mateo. Pasalamat siya na ligtas si Isa at ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang araw, nakabalik na rin si Isa sa bahay sa Batangas. Mas lalo siyang nag-ingat sa kanyang kalagayan at mas lalo rin siyang pinangalagaan ni Mateo. Ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumibay, nabuo sa pagtitiwala, pagkakaunawaan, at pagmamahal na walang kondisyon. Isang hapon, habang nakaupo sila sa dalampasigan, tinitingnan ang paglubog ng araw, lumapit si Mateo kay Isa. May dalang isang maliit na kahon. "Isa, matagal na kitang mahal," ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Alam kong hindi ako ang unang lalaki sa puso mo. At alam kong hindi ako kasing yaman o kasing galing ni Adrian. Ngunit ang kaya kong ipangako sa'yo ay mamahalin kita ng buong puso, poprotektahan kita, at aalagaan ko ang anak mo na para bang sarili ko. Isa, pakakasalan mo ba ako?" Lumuhod si Mateo, pinuksan ang kahon. Sa loob noon ay isang payak na singsing na gawa sa kahoy, ngunit napakaganda ng pagkakagawa. Ito ay hindi mamahalin, ngunit puno ng simbolo. Hindi pangkaraniwan, ngunit puno ng simbolo. Ang kahoy ay matibay, tulad ng kanilang pagmamahalan, at ang pagkakagawa ay maingat, tulad ng pag-aalaga niya kay Isa. Naluluhang napatingin si Isa kay Mateo. Wala siyang masabi. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal, pasasalamat,
at pag-asa. Alam niyang si Mateo ang lalaking para sa kanya. Hindi siya kailangan magpanggap. Hindi niya kailangan magtago. Mamahalin siya nito ng buong puso at aalagaan siya at ang kanyang anak. Oo, Matt, ang kanyang nasabi. Pakakasal ako sa'yo. Hinalikan ni Mateo si Isa. Isang halik na puno ng pagmamahal, pangako, at isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan at dumating na ang araw ng kanilang kasal. Isang simpleng seremonya, ginanap sa dalampasigan, kasama ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Nakasuot si Aiza ng isang simpleng puting gown. Ang kanyang tiyan ay malaki na ngayon at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Nakasuot si Mateo ng isang simpleng barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinititigan si Isa. Habang naglalakad si Isa sa altar, naramdaman niya ang presensya ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay unti-unting gumagapang sa altar patungo sa lalaking nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan, nakita niya si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ipinangako nila ang kanilang pagmamahalan sa harap ng dagat at ng mga nakasaksi at nagsimula na ang kanilang bagong buhay. Hindi man ito perpekto, alam nilang kaya nilang harapin ang lahat ng sama-sama. Pagkatapos ng kasal, isinilang na ni Isa ang kanyang anak, isang malusog at makulit na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Elian. Ang kahulugan ay, Aking Diyos ay liwanag. Si Elian ang kanilang liwanag, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang bagong simula. Samantala, sa Iloilo, natapos na rin ang mga Montesillo. Napilitan silang ibenta ang kanilang ospital at ang kanilang mansyon dahil sa kahihiyan. Si Clarice ay nakulong sa pagnanakaw at si Adrian ay naging isang malungkot na doktor na ginugol ang kanyang buong buhay sa pagsisisi. Sa huling bahagi ng kwento, ipinakita si Mateo na may hawak na sulat na galing sa Manila. Sa sulat na yon, nakasulat na hindi na sila babalik sa Montesillo, pero patuloy silang bubuo ng pamilya sa Batangas. Sa kabilang banda, si Adrian ay nasa ospital. Mas lalong hindi nakabubuti ang kalusugan niya at naghahanap ng kahit na sino mang nakakakilala kay Isadora. Sa huli, nalaman niyang ligtas na si Isadora at sinabi niya na masaya siya para sa kanya. 5 taon nang lumipas. Ang Batangas, ang dati simpleng kanlungan, ay naging tunay na tahanan ni Isa. Ang maliit na klinika ay lumaki, nagkaroon ng maraming volunteers na dumating para tumulong. At si Elian, lumaki itong matalino, maliksi at punong-puno ng pagmamahal. Sa mata niya si Mateo ang tunay niyang ama. Isang araw, habang naglalakad si Isa sa dalampasigan kasama si Elian, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang bench, nakatingin sa malawak na karagatan. Isang lalaking mas matanda na, ang kanyang buhok ay unti-unting pumuti. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagsisisi. Si Adrian. Tumigil si Isa, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Elian. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang sakit, ang pagdurusa, ang pagkabigo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdaman kundi awa. Mami, sino po siya? Tanong ni Elian. Ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad. Lumapit si Aiza kay Adrian. Hindi na nagtatago. Hindi na natatakot. Adrian, magandang hapon. Ang bati ni Yiz, ang kanyang tinig ay puno ng respeto ngunit walang anumang bahid ng pagmamahal. Tumingin si Adrian kay Isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Hindi niya akalain na makikita pa niya si Isa at lalo na't nakikita niya itong masaya at payapa. Ang bata, ang tanong niya, anak mo? Tumango si Isa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Elian. Elian, magpakilala ka.
Sabi ni Iesa. Lumapit si Elian kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ako po si Elian. Ikaw po. Lumuhod si Adrian. Hinawakan ang kamay ni Elian. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinyang. Ako si Adrian, ang sabi niya. Kaibigan ako ng mami mo. Tumingin si Adrian kay Isa. Gusto kong humingi ng tawad, Isa, ang sabi niya. Alam kong hindi sapat ang tawad ko para sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na pinagsisihan ko ang lahat. Ngumiti si Isa. Hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil sa pagtanggap. Tapos na yun, Adrian. Ang mahalaga ay masaya na ako ngayon. Mayroon akong pamilya. Mayroon akong bagong buhay. Maya-maya, biglang lumapit si Mateo. Ang kanyang braso ay nakayakap kay Isa. Isa, kailangan na nating umalis, ang sabi ni Mateo. Tumango si Isa. Nagpaalam siya kay Adrian at saka sila naglakad papalayo. Habang naglalakad sila papalayo, lumingon si Elian at kumaway kay Adrian. Ngumiti si Adrian at kumaway rin. Pagkatapos, bumaling ulit si Adrian upang tingnan ang papalubog na araw. Isang malungkot na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa wakas, nalaman niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi nangangahulugan ng pagtanggap. Sa kabilang banda, nagpatuloy sa paglakad si Isa. Kasama si Mateo at Elian, nakarating sila sa kanilang bahay. Ang tunay na katapusan ay hindi nangangahulugan ng pamamaalam, kundi nangangahulugan ng pagtanggap sa lahat na mangyayari. Hindi mo kailangang gumanti para maging malaya. Kailangan mo lang tanggapin na hindi ka babalikan ng mga taong nanakit sa'yo.